Wala raw freedom of speech sa China kaya todo pambabara ang Chinese Embassy sa mga opisyal ng bansa ayon kay Congresswoman Leila De Lima. Sagot naman ng embahada, bastos at walang respeto ang ganyang mga pahayag. Narito ang report ni JC Cosico. Tuloy-tuloy pa rin ang palitan ng mga maaanghang na salita sa pagitan ng ating mga opisyal at ng Chinese Embassy. Una nang sinabi ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na nakakatawa raw kung paanong ine-enjoy ng tagapagsalita ng embahada ang freedom of speech sa Pilipinas. Hindi naman daw kasi nila ito magawa sa China dahil kontrolado raw sila roon ng one-party dictatorship. Ang sagot dyan ni spokesperson Li Jinping, mali at hindi raw nakatutulong ang ganyang mga pahayag. Giit niya, nasa Pilipinas daw ang mga kawani ng embahada at diplomats para maging opisyal na kinatawan ng China. Hindi raw sila bisita dito sa Pinas. Hindi rin daw ibig sabihin na dahil may freedom of speech ay malaya na ang kongresistang atakihin ang China. Huwag daw masyadong pilitin ni De Lima na manghialam sa China. Bastos at walang respeto rin daw ang paggamit ni De Lima ng mga salitang dictatorship para ilarawan ang kanilang bansa. Hindi raw yan angkop sa isang mambabatas. Wala pang bagong sagot si De Lima sa mga pahayag na yan ng embahada. Pero para sa isang maritime law expert, ang mga ganyang aksyon ng Chinese Embassy ay maituturing daw na panghihimasok sa domestic affairs ng bansa. Direct intervention na yan, direct interference na yan, doon sa democratic participation, democratic discussions ng bansa. Okay? So, kumbaga off-limits talaga sa kanila yan, kung totoo silang diplomat. Kung dapat nang palitan ng ambassador ng China sa Pilipinas, depende raw ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Kagabi lang, pinasinayaan ni PBBM ang Phase 2 ng Chinatown Revitalization Project sa Binondo, Maynila. Present din sa aktibidad si Chinese Ambassador Jing Quan kung saan inanunsyo rin niya ang pagbubukas ng direct flights mula Cebu papuntang Fujian, China. Nagpasalamat pa dyan ang Pangulo. Tingin dyan ni Batong Bakal. I would look at it as attempts to try to address yung bad relations, no? And to show na we're trying still to improve it, no? Pero hindi yon necessarily indication na nagsosoften tayo pagdating sa West Philippine Sea. Pero syempre, valid question din na sigurado ka ba na yung pag-improve ng economic relations and cultural relations later on hindi nilang gagamitin para ma-leverage yung sa political. So siguro ingat lang doon. Samantala, sinagot naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela ang mga nagsasabing pang-titrigger lang sa China ang dulot ng transparency efforts ng gobyerno sa West Philippine Sea. We're not pumapalag in a way na we're provoking or escalating the tension. What we're doing right now, sinasabi lang natin na para tayong nasa classroom setting, meron kang bully na kaklase na kumakain ng baon mo, and for so many days, so many years, yan ang ginagawa sa'yo. But this time around, sinasabi mo na sa mga kaklase mo, and even to your school advisor, no? Or even sa guidance counselor nyo. I don't think na yung victim na yon who choose not to be silent anymore is the reason why there is an escalation. And that's what we're doing right now. We choose not to be silent about Chinese aggression. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.